Damian Lillard, nag-clutch, umiskor ng 14 points sa last quarter. James Harden, sinubukang i-block si Leonard, viral. Inihalin tulad sa block attempt ni LeBron kay Rondo. Ang bait ni Looney, pinapaubaya na ang papel kay Jackson Davis. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Curry 11, mabibili lamang sa halagang $2,999. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang teffen.com for more high-quality shoes. Si Damian Lillard ay nagtala ng 30 points at 12 assists at nagawa ang dalawang late steals na kung saan ang Milwaukee Bucks ay sumasamantala sa pagbabalik ni Giannis Antetokounmpo para talunin ang Brooklyn Nets sa 115-108 nitong Biyernes ng araw. Nagtala si Antetokounmpo ng 21 points, 9 na rebounds at 5 assists matapos na miss ang dalawang laro dahil sa issue sa kanyang kaliwang hamstring. Binigyang pahinga ng Bucks si Chris Middleton ng isang gabi matapos maglaro ng 33 minutes sa 122-119 na pagkatalo sa Boston habang patuloy nilang pinangangasiwaan ang kanyang workload sa kanyang paggaling mula sa isang sprained left ankle. Nagtala si Mikal Bridges ng 24 points. Si Nick Claxton ay mayroong 22 at si Cam Thomas na mayroong 21 points para sa Nets na gumawa ng malaking comeback attempt sa second half. Ngunit patuloy pa ring nakuha ang kanilang ikalimang sunod na talo. Matapos na trail ng 20 points sa late sa second quarter at 18 points sa maagang third quarter, naungusan ng Nets ang Bucks sa pamamagitan sa pag-outscore sa 21-6 sa first 5.5 minutes sa huling yugto sa laro. Pagkatapos ay sinilyuhan ni Lillard ang tagumpay sa pamamagitan sa pag-score ng 5 consecutive points sa laro, kabilang ang isang 3-pointer na may 41 seconds ang natitira. Sa kanyang huling 3 laro, ang average ni Lillard ay 31 points at 11.3 assists. Nagtala siya ng hindi bababa sa 30 points sa bawat isa sa mga laro na ito. Sa ibang balita naman, ang trabaho ng isang point guard ay gawing mas madali ang mga shooting para sa kanyang mga teammates. Si James Harden ay naglaan sa kanyang karera sa paggawa nito. Siya ay nanalo ng MVP, nanguna sa NBA sa mga assists at kumita ng malaking pera para sa maraming mga teammates sa pamamagitan sa kanyang kahanga-hangang assists. Sa bahagi ng season na ito, ang kanyang kakayahan sa paggawa ng mga paglalaro ay nakatulong sa Clippers na maglaro tulad sa isang tunay na championship contender. Ngunit nitong Miyerkules, iba ang ginawang hakbang ni Harden. Sa halip na bigyan si Kawhi Leonard ng madaling 3-point attempt mula sa sulok, nagpa siya si Harden na gawing mas mahirap ang mga bagay dito sa kanya, habang ang Clippers ay naging leading sa Trail Blazers ng 81-60. Ipinasa ni Harden ang bola kay Leonard at nagpa siya na sundan ang pasa sa sulok at subukang i-block ang mismong shot attempt ni Leonard na kanyang ginawa. Hindi na itama ni Leonard ang attempt, maaaring dahil sa kakaibang ginawa ni Harden o sadyang sumablay lang talaga. In the third, Harden accelerates. Kawhi catch and shoot 3. Rebound back here in the third. Harden accelerates. Kawhi catch and shoot 3. Rebound. Sinikap ni Harden na ipaliwanag ang desisyon pagkatapos ng panalo ng Clippers sa 116-103 sa Portland. Sinusubukan kong magdala ng kakaibang saya sa team na ito, sabi ni Harden. Sa palagay ko, ang mga nakaraang linggo ay parang ulap para sa amin. Sa tingin ko, bawat team ay dumarating sa ganitong sitwasyon. Kaya sa para sa akin, sinusubukan ko lang lumikha ng enerhiya ng isang magandang vibe para sa koponan na ito. Marahil mas maganda kung naitama niya ang shot attempt na iyon, ngunit nabigyan ko lang siya ng bagay na pagtatawanan, iilang excitement. Tiyak na kailangan ng Clippers ng anumang uri ng pagbabago sa vibe dahil pumasok sila sa laro nitong Huwebes na may 8-10 sa kanilang nakaraang 18 games. Matapos nagmukhang posible mahawakan ang pagiging pangunahing seed sa kanlurang kumperensya noong December at January, ngayon sila ay nanganganib na mahulog patungo sa ikalimang pwesto. Gayunpaman, sa mga bihirang pagkakataon na nakita natin ang mga paglalaro tulad nito, ito ay masasabi pa ring isang koponan na banta sa kahit anumang team sa NBA. Noong 2019, isang halimbawa,
Nagtangkang biniro ni LeBron James na harangin ang isang layup mula sa kanyang teammate na si Rajon Rondo. May ilang mahahalagang pagkakaiba sa play na iyon. Una, dahil ito ay isang layup, maaaring makatiyak si James na hindi niya totoong pigilan ang puntos na iyon ni Rondo. Pangalawa, biro lang ang ginawa ni James dahil sa ginawang fake pass ni Rondo patungo kay LeBron bilang isang lob pass attempt mula sa kanya. Pangatlo, ang pinakamahalaga, ang Lakers ay 23-3 win-loss record sa panahong nangyari iyon. Sa isang laro na leading na 21 points laban sa isa sa pinakamasamang team sa NBA, hindi malamang magbabago ang isang sandali tulad nito sa resulta. Sinabi pa nga ni Harden matapos ang laro na nakakuha siya ng masayang sandali para sa kanyang teammate na kanyang hinahanap. Ngunit ang 21 points na abante ay kailanman hindi naligtas sa modernong NBA. Wala pang isang buwan ang nakakalipas, isinuko ng Clippers ang isang 21 points lead kontra sa Lakers at natalo sa isang laro na dapat sana'y madali nilang panalo. Kung mayroong panahon at lugar para subukang harangin ang iyong sariling teammate, marahil hindi sa panahon na ito, sa gitna sa ikatlong quarter, sa isang laro na maaaring matalo pa rin, lalo na para sa isang koponan na hindi naglalaro sa kanilang pinakamahusay na basketball sa ngayon. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang mga minuto ni Kevon Looney ay unti-unting bumababa sa panahong 2023-24 NBA season. Ngunit nananatili pa rin ang kanyang epekto sa Warriors. Sa panayam sa pinakabagong Dubs Talk, ibinunyag ni Looney kay Monte Poole ng NBC Sports Bay Area na ang pagtuturo sa mga young Golden State tulad nina Jonathan Kuminga at Trayce Jackson-Davis ay isang malaking pride para sa kanya. Para sa akin, malaking bahagi iyon sa aking papel, sabi ni Looney kay Poole tungkol sa pagiging isang mapagkukunan para kay Kuminga at Jackson-Davis. Hindi kami mananalo nang wala ang mga iyon. Ang mga players na ito ay mga big game changers sa buong season. Noong magsimula silang magpakita ng maganda, nagsimula ring maglaro ng maganda ang aming team. Ang trabaho ko ay tiyakin na nakikita nila ang laro, ayon sa kung paano namin ito gustong makita. Si Looney ay nasa kanyang ikasyam na NBA season at naipanalo na ang 3 kampyonato kasama ang sikat na Big Three nina Steph Curry, Draymond Green at Klay Thompson. Ipinaliwanag ng veteranong big man kung paano ito nakaugnay sa mga taon sa karangalan ng Golden State na nagpapahintulot sa kanya na maglingkod bilang isang tulay sa pagitan sa pangkalahatang core at ang mga new young players. Kapag mayroon silang mga tanong, komento o reklamo, pakikinggan ko sila, pag-uusapan namin. Ibinunyag ni Looney. Iaabot ko ang mensahe kay Steph Curry. Ibibigay ko ang mensahe kay Draymond Green na, "Oh, pare, kailangan nating paunlarin ang ating mga batang players. Subukan lang ang pagiging tulay at tiyakin na ang lahat ay gumagana ng maayos." Para sa akin si Draymond, siya ang leader, marami siyang responsibilidad. Si Steph ay mayroon ding maraming ginagawa, kaya ang trabaho ko ay tiyakin ang lahat ng mga bagay. Ang mga reklamo, ang mga desisyon, tiyakin na ang lahat ay komportable at nagtatrabaho kami sa mataas na antas. Iyon ang trabaho ko, tiyakin na ang lahat ay umaandar ng maayos. Noong 2022-23 NBA season, umabot sa 23.9 minutes bawat laro si Looney at naging starter sa 70 of 82 sa regular games ng Warriors. Ngunit ngayong season, bumaba ang kanyang minuto bawat laro sa 16.9 minutes habang nagumpisa lang sa second half sa mga laro ng Golden State. Nakita rin ng sentro na ito na bumagsak ang kanyang kahanga-hangang sunod-sunod na mga laro noong nakaraang buwan. Matapos makapaglaro sa lahat ng 290 consecutive games simula noong March 2021. Sa kabila sa nabawasan na papel, nananatiling nakatuon si Looney, determinado na gawin ang lahat sa kanyang magagawa para tulungan ang Warriors na magtagumpay. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa sakripisyo ni Kevon Looney? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.